Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Mga Ngaral, chapter 3, verse 11. Sinasabi dito na, "At ang lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon." Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang inarap, pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginawa niya noong simula hanggang sa wakas. Ang lahat ay nasa timing. Ito ay ang kasabihan na isinasabuhay mga komedyante, mga campaign manager at mga marketing director. Ipinahihiwatig nito na palaging may perpektong oras para magpakilala ng ideya o magsagawa ng pagkilos para ma-maximize ang nilalayon na epekto. Sa maraming lugar, kapag ang oras ng isang tao ay off, ang posibilidad ng tagumpay ay nababawasan. Ang perpektong timing ng Diyos ay isang aspeto ng banal na soberanya. Sa perpektong panahon ng Diyos, kumikilos lamang siya kapag ito ay pinakamainam para sa kung ano ang nais niyang maisakatuparan sa kanyang kaharian. Ang kanyang omniscience ay nakikita ng Panginoon. Ang lahat ng nangyayari sa mundo sa anumang partikular na sandali ng panahon na nasasangkot ng trilyong detalye na tanging ang Espiritu ng Diyos ang lubos na nakakaunawa sa pananaw ng tao. Ang oras ng Diyos ay kadalasang tila hindi perpekto at mahirap pakita kung paano ang mga kaganapan sa mundo ay maaring maging maganda. Sa alang-alang ang mga nadismaya sa reaksyon nila Maria at Marta nang dumating si Jesus 4 na araw pagtapos mamatay ang kanilang kapatid. Pagkatapos niyang sadyang ipagpaliban ang kanyang pagdating ng paulit-ulit sa Biblia na maghintay sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ng 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ang Panginoon ay hindi mabagal sa pagtupad ng kanyang pangako. Gaya ng pagkaunawa ng iba sa kabagalan, ang gawa ng Diyos ay nasa kanyang perpektong panahon. Ang pagtitiwala ay sadyang nakakatakot, tulad ng bungee jumping mula sa isang tulay at umaasa na manatili ang kable. Nangangahulugan ito na bitawan ang kontrol at kusang loob na ilagay ang ating kapakanan sa kamay ng iba. Paano natin malalaman na mapagkakatiwalaan na ang Diyos? Tinitignan natin sa kanyang salita, ang kanyang katangian at ang kanyang katapatan sa ating buhay. Sa mga sitwasyong ito, nabubuo ang tiwala sa pamamagitan ng paghahanap sa maliit at personal na sandali ng kabutihan ng pangangalaga ng Diyos sa atin. Ang pagbabasa ng isang bagay na nagpapadama sa atin na nakikita, pagtanggap ng mabuting balita, gaano man kaliit, pagkilala sa paglago na nagmumula sa pakikibaka at sakit, at maging ang pagmamasid sa araw-araw, ritmo ng pagsikat at paglubog ng araw ay mga paalala ng katapatan ng Diyos. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.